Ang problema ron, ako kibaw, unsa gitumong. Sabi nito, sa gani Jojo Dugismang guhit-guhit sa pagbibilang na. Dito hindi na natin kailangan guhit-guhitan. Ayan, video mismo yan, ha? Video, kitang-kita ninyo. Ha? Anong ginawa ko? Nilagyan ko lang ng pirted, pinaliwanag ko lang. Para kitang-kita, di ba? Oh, ayan Ayan Isang click mo lang, hindi na kailangan guhit-guhitan. Pak! Oh, kitang-kita nyo na yung tao, siksikan. Oh. Parang merong Jesus Miracle Crusade. Feeling ko nga, nandyan na yung, yung kingdom ni Kibuloy di ba? Sobrang dami ng tao na yan. Oh. Tuloy. Pero akong duda, kini mga naapod sa Congress na mga left, na may left, okay raman ang left ka for the people. Wag ganun, walang ganyanan, Jing Corpus. People, may center left. Nanay kuan spectrum. Kani magusobra. Kung kinsa to mga armado, radical, mga extremist na mga kuan. Maotoy gadaot sa mong lugar. Maotoy dito gyud medyo kuan ba. Nya paminaw man gud ako kay tungod na ay bikil. Ilang kaubanon. Unya karon na ay peace talks, na ay amnesty. 30 ka tuig kapin, sukad na tao ko. Mauna ng problema. Wa pa ko na tao, naana ng problema ka na. Human, tungod lang ingon, ane, wa lang mo nagkasinabot. Ngano apilon man ninyo ang mga tao? Yon. Hindi lang kayo nagkaintindihan, dinamay mo na mga tao. Yan kasi ang punot dulo ng galit ni Pulong. Alam mo, sa politika kasi, sanay naman silang mag-away. Alam mo sa politika, sabi nga nila, there is no permanent friends or permanent enemies. Walang ganyan sa politika. Sa politika, minsan magkaaway kayo, minsan magkabati kayo, di ba? Minsan nga dyan, yung iba, yung quote-unquote away, pang media lang. Pero nagsasama-sama rin niya sa party. Pag nagpatawag si Pangulo, nandun din naman sila. Kunwari, kontrabida lang sila. Pero in reality, magkakasama rin niya mga politiko. Sama-sama yan. Kaya nga sabi niya, wala namang problema sana kung miscommunication lang. Pwede naman kayo mag-usap. Pero below the belt na po kasi, pati yung tao madadamay. Yan o ay gawain ng mga dilaw. Ugali ho ng dilaw yan Yung madadali pati tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung si Pangulong Duterte naging presidente, alam nyo, huli niyang, di ba, nagre-reklamo nga daw, kinikwento niya pa ito, nagre-reklamo nga daw si Inday noon sa kanya. Kasi talagang, ang Davao pa daw, ang talagang hindi binibigyan masyado ng projects, hindi inayos yung airport. Totoo naman, tignan nyo airport ng Davao. Pero yung mga airport ng kalaban ni Pangulong Duterte tulad ng Bicol, ang ganda daw ng Bicol Airport ngayon. Walang biro. Kinuwento ito kasi, nagkwento pa nga sa akin ito si BBG, kasi si BBG taga Bicol. Umuwi daw siya, nagulat daw siya sa ganda ng airport ng Bicol. No, di ba? Kahit ang Cebu, yung Cebu, bago naman sumuporta yan kay Pangulong Duterte, ang tagal. Marami ko kasi sa Cebu balimbing yung mga politiko dyan. Hindi, wala akong biro. Kung sino ang nakaupo, okay? Kung sino yung nakaupo, yun ang kanilang kinakampihan. Pero pagka hindi pa katulad ngayon, dati, di ba, ganun ni Pangulong Duterte yan. Ganyan yung mga politiko ng Cebu kay Pangulong Duterte. Pero ngayon nagpunta sila. Isa lang ang sabi nga nila, isa lang daw ang nagpuntang politiko, ito si Mayor Rama lang. The rest, nagkaroon pa nga daw ng meeting at talagang sinabing wag suportahan. Di ba? Ganun kasi yung mga politiko na yan Mga balimbing ho yan Yan ang katotohanan sa ating bansa. Kung sino yung nakaupo, yun ang sinisip-sipan. Pero, nung si Pangulong Duterte nakaupo, lahat ng proyekto ng kanyang kalaban, binigay niya.
Kasi nga ho, sabi, sa politika, pwede tayo mag-away. Magbalak-taktakan tayo, magbiran tayo, pero wag nating idamay ang tao. Yun yung sinasabi. Wag natin idamay ang tao. Ito nga yung sinasabi ni Baste. Kung meron kayong misunderstanding, yung kapatid ko at si Romualdez, wag nyo namang idamay yung mga taga Davao. Wala namang kinalaman sa inyo eh. Kasi tandaan ninyo, ganyan ang mga Duterte. They're one family, but they're independent of each other. Pansinin nyo yan. Ibang statement ni Baste, ibang statement ni Tatay, ibang statement ni VP Sara Duterte. Pansin nyo, ganun kasi sila. Hindi sila nagdidikta sa isa't isa. Oh, tuloy. Ang mga lumad diha, mga ethnic tribes na Moldova, mo nang nag-antos diha. Kay tungod anang di magkasinabot, kaya na ay laing grupo nga gusto magtukob pod o gobyerno. Una karon, ang atong gobyerno nato, nagpadag mga sundalo dito, ang naipit ana ang mga lumad, mga tribo. Mao na'y nag-antos, wa sila kibaw, asa sila mukuan, mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno. Ang naipit, kadto pang mo'y nagpait kaayo. Human karon mo nasulbad ng problema ka na balikon pag yun ninyo na kisa may para nasuko ko, kisa may di masuko po. Kisa may okay ram ani man gud ni. Kini atong presidente ni BBM. Ug ako kauban man unta mo. Moong gaingon ko kay tungod sa usa ka korporasyon, o usa ka LGU, usa ka institusyon naa gyud pinakaulo, pinakataas. O sunod na o CEO ka, na vice, o unsa ba diha, na may hierarchy ang tanan. So nagyoy mutimon sa tanan. Ang ako lang gihangyo unta ani gyud tanan nga kaya raman unta nimo tarungon o gustohon lang nimo. Kay og dili gani, it's either di gyud nimo kaya gunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Yaon. Ngayon ang tanong, ano sa tingin ninyo? Kaya ba o he is just tolerating it? Yan o kasi sinasabi ni Baste. Yun ang problema eh. Naiipit kami dito, etong pinsan mo na ang gulo-gulo. Hindi ko alam kung kaya mo ba siya or tinotolerate mo lang. Hinahayaan mo lang. Ano kaya? Hinahayaan lang o hindi niya kaya tong pinsan niya? Ano sa tingin ninyo? Oman, karon diri kani medyo ang sunod na ko istorya sa inyo. May gahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mo gani kapuya bitaw is tinuod lang sa may ganahag ingunan din abot pa ko diri namta ko inom-inom ra unta karon ad Domingo man no. Sa totoo lang sabi niya sa totoo lang nakakapagod to eh. Hindi alam mo ako ramdam ko 'yun eh. Kasi kunwari ikaw di ba? Mayor ka. Buong week nagtatrabaho ka eh. Alam naman hindi ka pumasok sa opisina mo, mukha kang tanga nun. Tas linggo na nga lang ikaw magpapahinga. Pupunta ka pa sa rally. I can feel him. Kasi yun din ang nasa isip ko eh. Isang buong week ako nagtatrabaho, nagpapakapagod, nagla-live, nagre-research, meron pa ako negosyo. Di ba? Tapos Sunday na nga lang yung panahon ko para mag-ride. Sunday na lang. Magrarally pa ako. Eh yun, ako nga napapagod na eh. How much more ang isang mayor? Di ba? Isang buong linggo.
lahat ng problema ng alam mo yun, lahat ng problema ng constituent mo, lahat ng pagpapalibing, lahat ng pagpapa-ospital, hingi tulong kaliwat kanan, drain ka na bilang mayor Oh. Tapos Sunday ka na nga lang talagang pagod na siya. Sabi niya nga dito sa totoo lang, sana uminom-inom na lang ako. Hilig pa naman niya uminom. Ano pa naman yan, yung ano pa yan yung rocker yan, singer yan So, kaya lang, ito talagang dahilan kung bakit siya nagagalit. Yung lalipay mambugo, nakasuroy ko dari, o at home man ko kayo, basta na ako dari sa Cebu. Always man na. Ay? Ako gatuo ko, mas nagagwapa dari kontra sa Davao. Oh. Ayun na. Nakakuha niya na yung tatay niya. Mas gwapa mga tao dito kasi sa Davao. Ay, Ilonggo pala. Ilonggo yun. Hindi, marami rin magaganda sa Davao, Wag naman. Marami maganda sa Cebu. Di ba? Pero marami rin magaganda sa Davao. Sabi niya nga, mag-import na daw siya namang magaganda. Yari tayo dyan. Di ba? Di ba si, chismis na naman, banat ba? Huwag ka naman chismosa ka, aliparot ka. Di ba si Elena Darna taga Cebu? Tama ba ako? Dapat siningit mo yun Alang, yari ka kay Di ba si Elena Darna taga Cebu yun? Mga mayamang angkan sa Cebu? Tama ba? Ay, nako, ikaw talaga. Di maka-move on, baste. Ay, ano ba? Gwapa ba si, Grabe naman yan. Padapos bumagwapa dito kay shortage na. Shortage na daw. Man. Dito rin, shortage na. Yung mga magaganda dito, nasa Japan na. Kung wala naman sa Japan, yung mga magaganda dito, nandun na sa condominium ng mga inchik sa Pasay. Shortage na dito. Wala ka na makikita sa Metro Manila. Pag tinignan mo yung TikTok, ang daming magaganda. Asa na yung mga yun? Ayun, nandun na sa mga KTV at mga club na mga inchik. Alam mo, yan talagang kinainis ako sa mga inchik